pagkasambahay, nagnakaw, qualified theft at makukulong. Yes, I am the main author of Batas Kasambay. And Stupid law. Pero si amo, nakaw ng sweldo sa mga empleyado at mga benepisyo, at kapag nalaman ng dole, walang parusa kundi pagbabayarin lang. Parang reyna ng pyramiding. Bakit? Ano na? Sagot. Gusto mo lumusot eh, sige. Your Honor, si Pau po ay hindi ko tao at hindi ko nakita ang kanyang anino sa aking tindahan mula nagtayo ako ng tindahan. Senators Tulfo, narinig mo yun? Alias Pau Pau, hindi ka raw tao, hindi ka nakita, ni anino mo raw, hindi nakita ron. Tao po ako, sir, pero Okay, tao ka, nagtrabaho oh. po talaga ako sa Hindi kanya. hindi raw nakita hindi raw nakita kahit anino mo doon. Hindi niya po kasi talaga ako maalala, sir. Gawa po ng, ng 2 weeks lang talaga ako doon. So, Okay. kinalimutan po talaga. Sige, sa sandali sarili. lang ha. Sige, alisin muna natin si Pau Pau. Sige. Sino sa kanila ang aaminin mong tao mo? Sige, magagaling sa'yo. Turo mo sa akin yung sabi na aaminin mong tauhan mo. Whether sa tindahan o kasambahay. Turo mo. Sino? Si Patrick, si GM, Patrick. Okay, si Patrick. Kuya Dudong, So si Patrick, worker mo o kasambahay mo? Rebre rin po, tagakuha ng baboy. Tsaka si Nanay. So ano tawag sa worker? Opo. Okay. Patrick, magkano ang sweldo mo? Nag-start po ako doon 7.5. Magkano ang arawan mo? Nasa 200 po may 200. Magkano eksakto? 7.5 po. Hindi, magkano? 200? Kasi 264 ang noong 2020 daily. Doon sa Mindoro. Magkano? 264 ba? Okay, sige. Habang tinitingnan mo yung listahan mo, meron ka bang benefits? May SSS, PhilHealth, Pag-ibig ka? Wala po. Okay. teka, nababayaran ka naman, excuse me. Nababayaran ka naman? Opo. Buo ang sweldo mo? Hindi po kasi po may mga bali po kami. May mga? Bali. Okay. Minus di bale. I-minus mo yung bale. Doon sa sweldo mo. Kompleto na tatanggap mo? Opo. Alright. So, ngayon, tinitipan niya kung magkano yung sweldo niya. Talaga eksakto. Si Patrick, inamin mo na tao mo, worker mo. Now, bakit wala siyang SSS, PhilHealth, Pag-ibig at batas yan? Nasa batas natin yan. Bakit? Sige, lumapit ka pa, pabulong ka sa lawyer mo. Your Honor, yung mga is nila na kulang ay minaisampa na po sa amin sa dole. Ano po? May yung mga SS po nila at saka yung sinasabi niyo po nakakulangan ng mga benepisyo nila ay minaisampa na sa amin sa dole. No. Bakit hindi mo sila kinuna ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig? Kasi- Bakit wala sila? Your Honor, nung start niya 7.5, sunod na buwan po agad, mataas agad ang sahod niya, 9,000. Hanggang ngayon po, 10,000 na po. No, it doesn't matter. Kahit na 100,000 ang isahod mo sa kanila, again, nasa batas natin, kailangan may benefits na SSS, PhilHealth, Pag-ibig ang lahat ng magagawa, regardless kung magkano sweldo na pag-usapan ninyo. Your Honor, yung kulang, kung ano po yung kulang namin, inasa dole na po yung aming may No, pakisagot lang, bakit hindi mo kinunan ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig si Patrick na inamin mong empleyado mo na kinonfirm niya, yes, totoo, empleyado ako. So bakit hindi mo kinunan ng benepisyo na nasa batas natin yon? Pakisagot lang. Lawyer, bulungan mo pa na maayos. Kulang pa yung bulong mo. Bulungan mo. Kulang bulong mo sa kanya. Hindi, pakisagot lang. So, nag-violate ka ng batas by not giving Patrick the benefits na sinasabi sa batas natin, nakasal sa batas natin ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, meron kang violation. Lumabag ka sa batas natin, sa labor law natin. Your Honor, yung kung ano man po yung pagkukulang namin, sasagutin naman po namin kasi may kaso naman na sa dole. So, ibig sabihin, inaamin mo na lumabag ka sa batas, sa labor law natin.
at meron ng kaso sa Dole. Ano yung sabihin may kaso sa Dole? Nagdemanda sila sa'yo? Nagreklamo sa Dole? Yung kakulangan po namin sa... Hindi. Nagreklamo sila sa Dole? Tatawagan kong Dole dahil kapag nagsinungaling ka ulit, pakukulong na kita, hindi na sa baba, kundi sa city jail na. Sa maniwala ka sa hindi. May notice Kasama yung mister mo. may notice of conference na po kami sa Dole. No, po. no. Yung, di ba nag-violate ka? Opo. Okay. So dahil dyan sa violation na yan, ano yung natanggap mo mula sa Dole? Ikaw ba ay pinuntahan ng Dole? O nagreklamo ba sila sa Dole kaya nakatanggap ka ng notice sa Dole? Hindi, siya po dapat magsagot. Tulfo, how long will your questioning still? Last na naman po. Sir, Your Honor. Answer that? Can you answer that? You're being assisted by your lawyer. Pwedeng pakisagot na. Nakikinig naman dito ang Department of Labor. Dito ho ito po, si Director Satumba. Ako na magtanong sa labor. Ma'am Satumba, Director, meron po siyang natanggap daw na notice for violation ata from labor. Ano nag-trigger po noon? Bakit po siya nakatanggap? Okay, thank you po, Mr. Chair, Your Honor. Nung malaman po namin yung kwento ni Ma'am LV, nag-moto proprio po na inspection ang Dole Mimaropa, ang field office namin noong August 11, at pinag-submit po ng mga proof of compliance yung ating mga employers, no, kasi base sa findings ay yun nga po, wala silang records do sa tindahan, hindi nagbibigay ng SSS Pag-ibig at PhilHealth sa worker, 13th month pay, lahat po ng mga benefits, no? At yung nakaschedule po ito, Your Honor, ng 2 mandatory conference bago mag-issue ng compliance order ang Dole. September 12 po, hindi sila sumipot, wala pong, at September 19 po, ang pangalawang conference. Pagkatapos po ng 2 conference na yun po ay magka-issue Okay, ng so in compliance short, order. lahat ng empleyado nila ay walang benefits at sinadya nila na hindi bigyan ng benefits. Nalaman nyo na lamang na wala palang benefits ay dahil nung nagkaroon ng hearing. Opo. Okay. So far, ano po lumito sa inyong investigasyon? Pero sir, ito lang yung mga nandun sa tindahan nila nung time na yon. Kasi Right. sila, baka po yung iba ay wala na nung time na yon eh. Pero hahabulin pa rin po natin yung mga hindi nila sunyap. So anong violation? Doon sa violation nila, anong kaparusahan ang ipapataw after na makomplete yung investigation nyo and nakita nyo na guilty siya? Iko-compute po namin, sir, kung magkano yung dapat na sweldo ng mga tao na nandun sa tindahan. At yun po ay kailangan I-compute. nila bayaran. And then anong parusa? Anong Sa, parusa? Anong parusa? See? Stop. Ito, Mr. Chair, ang sinasabi ko eh. Ito eh. Stupid law. Qualified, sandali lang po. Sorry. I mean, hindi patas ang batas. Pagkasambahay, nagnakaw, qualified theft at makukulong. Pag si amo, nagnakaw, hindi nagbigay ng tamang sweldo, hindi nagbigay ng tamang benepisyo, pagbabayarin lang, absuelto na. Salma. Di ba? Ito yun eh. Ilang kasambahay na ang nakulong dahil nagnakaw ng toothpaste, nagnakaw ng cellphone daw, kung ano pang pagnanakaw, na pinagbintang sa kanya ng kanyang amo, kulong qualified theft. Pero si amo, nakaw ng sweldo sa mga empleyado at mga benepisyo, at kapag nalaman ng Dole, walang parusa kundi pagbabayarin lang. Walang kulong. Mapapamura lang tayo rito. This is a big injustice to the poor. See? Kaya tatanungin kita, anong parusa, Direktor? sir, Gusto ko kulong.
Kasi kung hindi, then it's about time baguhin natin batas natin, Mr. Chair. We have to come up with legislation na dapat lahat ng amo na nagnanakaw sa kanilang mga empleyado talagang makulong. And meron akong bill na qualified theft. Director, wage theft. Laban sa mga... cite other provisions of the Labor Code of the Philippines, or if you're not in a position, just say so. So yung violations naman po pagdating sa batas kasambahay, administrative fine. No, ibig sabihin, yung mga amo, alisin natin sa kasambahay. Kahit na sino. Kapag yung amo nagnakaw sa kanyang tauhan, meron bang pagkakakulong? Kaya na, Mr. Chair, meron akong bill na pinasa ko na yung wage theft na para itong mga walang hiyang amo makatikim ng kulong. Kasi napakadali sila magpakulong ng kanilang kasambahay at mga tauhan kapag nagnakaw ng kung anumang bagay na binibintang nila. Samantalang pag sila nagnakaw ng sweldo at benepisyo sa kanilang mga tao, hindi sila kukulong. Pagbabayarin lang dole. Isoli mo lang yung perang isoli mo lang yung perang ninakaw mo. Yung sweldo ninakaw mo, pakisoli. Yung benepisyo ninakaw, pakisoli. Walang pagkakakulong. Hindi patas ang batas. No. Mr. Estrada, would you If I like may, to interject? with You're the, the author of permission- the Kasambahay Law. With the permission of Senator Senator Tulfo, we are here to investigate this maltreatment of this kasambahay named Aling LV in aid of legislation. Yes, I am the main author of Batas Kasambahay, and I am open to revise or to amend or to improve this Kasambahay bill. That is why I am thankful to the chairman of the Committee on Justice that he has conducted several hearings with regard to this to the maltreatment of Manang LV. And as what you said, Senator Tulfo, you are one with me in improving this Batas Kasambahay bill. That is why I, as the principal author of Kasambahay bill, admits that there are some loopholes in this bill. That is why I am open to amending or revising this particular bill. Thank you, Mr. Estrada. Mr. Chair, not only dun sa mga kasambahay, maging sa mga trabahador, be that trabahador sa factory, trabahador sa security guard, factory worker, ganun eh. Na rin natin, Senator Tulfo, yung mga construction worker. Construction worker, Pag Sabado, walang sweldo yung iba. yes, pag nanakaw yun, Na, pati face mask. Hindi lang po Balita ko, kasambahay. sinisingil. Hindi, ibahin natin kasi hindi sila kasama sa bahay. So, siguro that's a separate bill. yeah, I know. What I'm trying to say in general, Mr. Senator Estrada, hindi lang yung sa kasambahay law, kundi maging sa lahat ng batas, labor code natin, dapat yun yung babaguhin. Yun yung siguro babaguhin natin dahil maging yung sa mga factory worker, maging sa mga security agents, security guard, maging yung sa mga nagtatrabaho sa kahera, sa tindahan, ninanakawan po, even while we speak, libo-libo pong mga manggagawa na ninanakawan po araw-araw ng kanilang mga amo. And yet, kapag nadiskubre later on ng dole na ninanakawan yung kanilang mga manggagawa, yung dole, inspection, and then pag nakita na guilty, pagbabayarin lang, sabihin, isoli mo lang ninakaw mo sa iyong mga empleyado, and then, tapos na. Pero pag yung si worker, alam mo, si security guard, nagnakaw sa amo, kulong agad sa kasong qualified theft. Yun yung pinopoint out ko.